So good morning. Andito na naman tayo. Ah, Sabado na naman. So ngayon Sabado po ng umaga. Alas 8 ng umaga. Actually it's 8:30 na. So Sabado ngayon. Pasok na naman. Work na naman tayo. Yan. Kita nyo sa likod? Yan yung ano namin dito. Showroom. Yan, showroom yan. Yan. Oh. Furnitures. Kita nyo to? Yan. Ayan. Ang ganda, di ba? Yan. Oh. Tingnan nyo. Yan, ang ganda. So, ito yung ano ng showroom. Napakita ko lang sa inyo kung ano yung makikita nyo dito. Yan, yung mga furnitures na gawa namin. Yan ang mga furnitures dito na gawa. Yan, sa likod, kikita nyo. So ngayon, pang ano natin, pang 29th day ng ating pagre-record. So 1 day na lang at matatapos na din yung ating 30 days challenge. Ang init, grabe. Ay. Sobrang init ng feeling. Actually, hindi ng panahon, ng feeling. Dahil nga sobrang taas ng humidity. Hindi naman ganun kainit yung ano ng araw, sikat ng araw. Pero sa pakiramdam mo, sobrang mainit. Dahil nga sobrang taas ng humidity ngayon. So, ayan. Nandito na naman tayo sa ating office. Ayan, may dala akong tubig kasi sa umaga nire-refill nila yung tubig. May kumukuha dito sa office ng aking tumbler. Kaya yun. Grabe. Init guys. Sobrang init po. Sobrang init talaga. Yan. Sa likod oh. Kita nyo ako sa likod. Bukas tayo ng ilaw at aircon. Kasi sobrang init. Ayan. So, ayan. So, ngayon nga, pang 29 na natin, na araw na ating pagre-record. Masaya naman at hopefully natapos natin or matatapos natin yung ating 30 days challenge Yun lang pala ang doon, yun lang pala ang secret. So ang pinaka-sekreto talaga sa hindi lang sa pagba-vlog o sa kahit pa yung sa mga ginagawa natin sa araw-araw or yung sa trabaho natin. Or halimbawa may gusto tayong skills na matutunan tulad ng halimbawa sasabihin natin gusto nating aralin yung isang software kung paano siya gumagana. Kailangan mo lang siya talagang bigyan ng oras, bigyan mo ng timeline kung ilang days mo gustong aralin siya, bigyan mo ng oras. So, yun ang pinakamabisa at pinakamagandang gawin pag may mga yun ang pinakamagandang process na gagawin na para ma-achieve natin yung kasi nga sa nakikita ko din halimbawa pag gusto nating mag-aral ng magmaneho ng sasakyan. So, kailangan araw-araw mo siyang gagawin.
bibigyan mo siya ng timeline, siguro 2 weeks, tapos araw-araw, 1 oras or 30 minutes, ganon. So, hanggang sa matapos mo yung 2 weeks na nilagay mong timeline, sigurado ako na may mararating ka, may matutunan ka talaga. Ganon din naman sa sa software. Halimbawa, dati nung nag-aaral pa akong nung nag-self-study pa ako ng SketchUp. Sa mga hindi nakakaalam, yung SketchUp is 3D software yun na ginagamit ng mga architects, interior designers, at yung mga hobbyists din. Pwede din siya. So, ang ginawa ko noon dati is, nung bago pa ako dito, every night, kasi nga, dati, nung mga bago pa ako dito is, dito kami nakastay sa loob ng compound ng company. So, hindi na magta-travel pa after 6 o'clock or after 5 o'clock. Spare time na. So, ang ginagawa ko dati is, after 5 or 6 o'clock, bumabalik ako sa opisina at nag-aaral ako ng SketchUp. Yun nga, yung 3D software na yun. Every night yata ko yun ginagawa for almost a month. Hanggang sa ko siya, na-learn ko siya at nagamit ko siya. Until now, ginagamit ko pa rin naman yung SketchUp at na-master ko yung software na yon. At ayun, nakakatulong sa akin. So, yun lang siguro ang process na kailangan natin gawin. Ganon din naman siguro ang mangyayari kung programming yung focus mo. So, kung gusto mong aralin yung programming software, ang advice ko is, kailangan mo siyang bigyan ng timeline, 30 days or 60 days. Bibigyan mo siya ng oras daily. Maybe mag-uumpisa tayo sa 20 minutes, tapos hanggang sa 1 hour every day. O kung gusto niyo mag-exceed sa 1 hour, pwede naman. Pero kasi minsan sa tingin ko, pag nag-exceed tayo nag-focus tayo ng sobrang oras, kasi medyo na na overwhelm tayo sa ating ginagawa, which is nawawalan tayo ng gana at napapagod tayo. Kaya I think is mas maganda na magma-maximum lang ng 1 hour sa ginagawa, para the next day excited ka pa rin na gawin uli siya. So, yun ang nakikita kong yung best way para para matuto sa mga ginagawa natin, o kung may gusto tayong matutunang mga bagay o gawain, software, may gusto tayong aralin. So, ayun. So, ngayon naiintindihan ko na bakit yung ibang mga yung mga nag-o-offer ng mga tutorials, naiintindihan ko na kung bakit meron lang siyang timeline talaga na binibigay. Kung hindi man daily, every other day, para sa tingin ko, yun sa paraan para hindi tayo ma-overwhelm sa ating mga gagawin. So, yun ang nakikita kong isang maganda. At naiintindihan ko na ngayon kung bakit minsan yung mga nagbibigay ng mga online tutorial is ganun yung ginagawa nila. O kahit naman sa yung mga nagbibigay ng tutorial, tulad ng mga yung sa music, so yung sa mga yung tulad yung mga music instrument na tinatawag, o kahit nga sa ng yung mga masterclass na mga furnitures, naiintindihan ko na ngayon kung bakit mostly 1 hour lang yung ginagawa nilang workshops every day or every other day, kasi nga para hindi tayo ma-overwhelm sa trabaho at hindi tayo out of focus at hindi tayo mapagod. So, yun ang take away sa ginawa natin na 30 days video challenge, which is ginawa natin is nagma-maximum lang tayo ng 20 minutes
sa mga videos natin at ginawa natin daily at in-upload natin sa dito sa YouTube para makita natin yung progress naman. So ayun. So ngayon ang ano ko is masaya naman ako sa ginawa nating 30 days challenge. At least may narating tayo, may nalaman tayo at may natutunan tayo. Yun ang pinakamagandang resulta. At yun nga ang yung confidence natin na magsalita sa harap ng camera. At hopefully yung connection na naibibigay ko is nandoon, pero hindi ko siya malalaman kung walang magko-comment talaga. So yun ang i-build up ko na na skills sa susunod, sa mga sumusunod na araw. Siguro i-build up natin yung communication at yung connection between sa akin at sa mga manonood. Titingnan natin kung ano yung magagawa natin. So siguro kaya naman natin gawin. At ayun. At siguro sa yung pagdi-deliver ng sinasabi, hindi ko kasi malalaman na kung ano talaga yung dating sa inyo kasi nga hindi ko naman nakikita, wala pa naman tayong mga feedbacks na naririnig galing sa ating mga viewers. So I will be very happy kung may mga comments kayo diyan, mga suggestions. Open naman tayo at titingnan natin, no. So excited naman tayo sa mga bagay na 'yan. At I will be very thankful siguro. I will be very thankful talaga kung may sa atin, may magkaroon ng mag-comment o magbigay ng suggestion. So, kasi hindi naman natin to 40 talaga. Hindi naman to natin feel. Ang natin dito is kung hanggang saan natin kaya yung 30 days challenge na gagawin yung isang bagay for 30 days. So, ayun nga, at maaabot naman natin na yung 30 days. And titingnan natin kung anong gagawin natin next videos, no. Kung ano pang pwede nating ma-share sa inyo. Yun nga, isa din na is mas